Kaya yan, dito mo palang makikita eh. Dito pa lang sa susunod na video natin eh. Diyan pa lang. Yan pa lang, makikita mo na eh, na puros mga magnanakaw eh. Nagpanukala si Senator Bato de la Rosa na kasong plunder. Plunder. Ibig sabihin, yung pera ng taong bayan, nilustay mo, yung pera ng taong bayan, kinatkong mo, kinurakot mo, plunder. Sino ang mga plunderer? Ang plunderer, yung mga taga-gobyerno. Yan po yung mga plunderer, ha? Plunder. Tingnan mo, sasabihin nitong ogag na to. Kung anong pagkakaintindi niya dyan sa batas ni Bato. Yung death penalty ay cruel, inhuman, and degrading punishment. Yan ay anti-poor. Anti-poor? Saan ka makakakita ng plunderer na mahirap? Inutil. Wala pong plunderer na mahirap. Pag plunderer ka, ibig sabihin bilyong-bilyong pera, nilustay mo, hindi ka mahirap. Actually, ang magbebenepisyo nga dyan, yung mahihirap eh. Bakit? Yung mga kayod marino ng mga Pilipino nagbabayad ng mga buwis nila. Ha? Yung pera nila, mapoprotektahan. Papaano? Kasi nga, kapag ka ako, taga-gobyerno, winaldas ko pera mo, ikamamatay ko. Ngayon, dahil doon, matatakot na akong magwaldas. Mapupunta na yung mga proyekto sa tao. Makikinabang dyan yung Ingot eh. Nakalagay na nga dyan, plunder eh. Plunder. Ibig sabihin kayong mga taga-gobyerno ang tatamaan dyan. Ba't ayaw mo? Kung talagang gusto nyo sugpuin ang korupsyon sa Pilipinas, dapat okay ka dyan, ma'am. Paano ayaw mo nito? Bakit ganun, madam? Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin ba nito? Plunderer ka kaya ayaw mo? Kasi sabi nga nila, yung addict, hindi yan magpapadrug test. Yung magnanakaw, hindi yan papayag sa death penalty sa mga magnanakaw. Kung plunderer ka, tapos may death penalty para sa mga plunderer, hindi ka rin papayag, syempre, lalo na kung trabaho mo yan. Ngayon, Risa Hontiveros, bakit pinapanukala ni Bato yan? Kasi si Bato hindi ganyan. At bakit yan, inaano nila Robin, sinusuportahan nila Robin at nung ibang mga tao? Kasi nga, okay yun. Yan ang yan talaga ang pro-poor na panukala. Bakit? Kasi nga ang apektado dyan, hindi mahihirap. Wala pong mahirap na magnanakaw sa gobyerno. Lahat ng nasa gobyerno mayayaman. Paanong pro-poor? Ano ba naman to si Risa Hontiveros? Hindi ka na naman nag-chat GPT siguro. Kaya ganyan, ang sagot mo puros kabalbalan na naman. At kahit sa most basic level, yun na nga, hindi siya deterrent sa heinous crimes. Bakit? Ang totoong deterrent, ang totoong katatakutan ng isang gumagawa o nag-iisip ng krimen ay yung kasiguruhan na maaaresto siya, mapoprosecute siya. Baliw. Di ba, ha? Lakas ng tama nito. Ang katatakutan daw ng kriminal, yung siguradong makukulong siya. Tanga, may mga batas na in place eh. Nakapagluwabag ka sa mga batas na yun, makukulong ka. Ang gusto nga natin mangyari dito, ultimate punishment, patayin yung mga magnanakaw sa gobyerno. Hindi ka ba matatakot? Mas matatakot ka kasi makukulong ka na nga, papatayin ka pa. Dadagdagan lang natin yung kinatatakutan nila. Ayaw mo? Anong ibig sabihin nun? Bakit ayaw mo, madam? Ano ba talaga? Pro-human rights ka ba? O pro-plunderer ka lang talaga? Kasi if you're talking about human rights, isa ka sa may mga paglabag sa karapatang pantao eh. Mantakin mo, sinampahan mo ng demanda yung mga tao na nag-share lang naman ng video patungkol doon sa testigo mo na bumaliktad sa'yo. Ikaw rin naman ang gumawa nun eh. Yung testigo na yun, hindi naman namin kilala. Ikaw naman nagpakilala sa amin nung bumaliktad sa'yo. Sinisisi mo yung mga bumabatikos sa'yo. Tapos gusto mo ipa-decriminalize ang libel, pero sinasampahan mo ng libel yung mga tao ngayon. Nakatanggap na ng subpoena sila Crisetio, sila Atty. Topacio. So, akala ko ba human rights champion ka? Pero yung basic human rights na karapatan sa malayang pagpapahayag, pagsasalita, pinipigilan mo. So, anong tawag sa'yo? Ipokrita. Di ba? Ipokrita lang ang gumagawa niyan. Sasabihin mo, relihiyosa ka. Nung yung simbahan ng Kingdom of Jesus Christ, tuwang-tuwa ka pa.
Yung pastor nila, pinipersecute mo, wala ka namang ebidensya. Kita mo nga, bumaliktad nga, oh. Tsaka may kaso kang ethics, ma'am. Wala kang ethical standards. Oo, sinampahan ka ng kasong ethics. At tsaka, wag kang magmalinis dahil marumi ka. Oo, dahil kung malinis ka talaga at wala kang itinatago, hindi problema sa iyo itong mga ganitong batas. Oh, takot lang kayo kasi mapoprotektahan or hindi nito mapoprotektahan yung mga kasapakat ninyo ng mga kawatan. O kaya ayaw nyo mamatay yung mga kawatan na nasa gobyerno, hindi ko alam kung baka dahil ugali nyo yan. At kung mapatunayan guilty siya, mapaparusahan siya. Eh dito pa nga sa mga flood control Eh na nga mapaparusahan na nga, mamamatay pa. Ayaw mo yun, hindi ka ba matatakot nun? projects, dito pa nga sa infra-corruption, ang tagal-tagal ng wala. Ang tagal-tagal nang wala. Inan mo ka yan. Ang tagal-tagal nang wala. Paano? Tangina kayo yan eh. Hindi ba kayo yung gumagawa ng mga budget eh? Kayo yung nagpapasa nung mga insertions eh. O, sinong may kasalanan nun? Anong nananagot, di ba? Wala kasing inaaresto, Yun pinoprosecute. na nga. Kung ngayon nga, kung malalagyan ng plan ng death penalty, tangina, tatakot na mga yan. Kasi hindi lang aresto. Kasi yung aresto, ma'am, pag ikaw inaresto ka, makakapagpiyansa ka lang eh. Oo, pero matatakot ka pa rin. Kasi nga, pwedeng makapagpiyansa ka ngayon, pero nandiyan pa rin yung death penalty kumakatok sa'yo. Na kapag napatunayan maraming ebidensya laban sa'yo, bigti ka. Hindi ba maganda yun? Anong anti-pur dun? Pinarurusahan kung ma-find na guilty. Doon tayo magseryoso. Kapag tuloy-tuloy natin ginawa, Wala, palpak. Bakit ba pagka death penalty, automatic na yun, wala nang arestuhan na magaganap? Parang sinasabi niya, pangit yung death penalty kasi dapat ang isulong natin makulong. Ay, napapatayin mo nga, hindi mas maganda yun. Mababawasan pa tayo ng pakakainin dyan sa kulungan. O, magsisihinto ang mga yan. Hindi ba yun nga yung sinasabi ni Lee Kuan Yew? Kaya nga, sa Singapore, takot magpasok ng droga kasi nga may death penalty dyan. Sabi nga may death penalty na nga dito, pumapasok pa yung mga droga eh. Lalo na kung wala. O, tingnan mo dito sa Pilipinas, walang death penalty para sa droga. Ano? O, di puta naglulutangan yung droga dyan sa dagat. Ang dami-daming droga sa Pilipinas. Wala nang makain taon dahil pan droga. O, kung may death penalty yung plunder, yung mga contractor na yan, hindi yan kakabahan? Kakabahan yan kasi pag nahuli sila, bitay sila eh. O, paano mong sasabihin na mas okay yung kulong lang? Eh, yan na nga yung batas natin currently. Aresto, kulong. Tapos hearing, guilty, kulong. Hanggang doon lang, kulong. Dadagdagan nga natin ng mas maganda at mas katatakutan nila eh. Aresto, kulong, piyansa, matalo sa kaso, kulong, tapos pila. Saan? Silya Electrica. Tain na yan. O, diba? Yun yung maganda. Ewan ko napakahina ng comprehension. Nito ni Madam, paano magiging presidente ito? Ganito mag-isip. Oo, mas katatakutan daw ng tao yung kulong. Bakit? Pag mayroon bang death penalty sa plunder, walang kulong yun? Ngot din eh. Hindi ko talaga alam kung anong bitamina nito ng bata. whether contractor yan, DPWH person yan, o legislator yan, yan ang magiging epektibong deterrent sa plunder na yan at hindi yung death penalty. Diba? Labo. So mas okay daw yung kulong. Kasi yung death penalty, hindi daw okay. Bakit? Pag may death penalty, wala nang kulong? Labo. Sobrang labo. Di ko talaga magets. Kanina ko pa yun iniisip kung ano yung gusto niyang sabihin. Basta lang makadepensa siya. Oo, dahil nga si Bato ang gumawa eh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili
walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at